Mga kababayan, kapapasok lang ng chismis pero puno ng katotohanan. Nabuking na ba si Ping? Ha? Si Senador Ping Lacson? Di umano. Dawit sa flood control? Di umano. O baka desperate move lang ito ng mga trapo para i-redirect ang usapan papunta sa impeachment. Ako sila ng #WalkWithLan at ngayon maghihintay tayo ng walang kinikilingan pero may matinding critical thinking. Para sa inyo mga kabataan na pagod na sa recycled politics at sa mga OFWs na nagpapadala ng pera pero nakikita ang bayan na binabaha pa rin. Habang ang ilog natin ay umaapaw, ang ilang politiko naman ay umaapaw sa drama. Pero today, facts over feelings. Let's dive in. Intellectual style. Alam nyo ba na daan-daang bilyon ang inilaan para sa flood control sa nakaraang dekada? Yet taon-taon bumabaha pa rin sa Metro Manila at Bulacan. Sa Pampanga din, bumabaha din dyan. Ayon sa mga reports, 50 to 60% ng funds posibleng napupunta sa kickbacks, ghost projects at substandard materials. Mas malala pa raw sa Napoles scam. Nako po! Si Senador Ping Lacson naman, kilala sa Mr. Clean Image, ang nag-expose. Pero bakit parang may agenda? Bakit bigla nang naging focal point ang kanyang privilege speech habang may iba pang issue? Sino ba talaga ang may hawak ng data? At bakit feeling ko may selective outrage? Let's be intellectual here. Si Lacson ay may mahabang career sa pulisya at gobyerno. Respect sa service. Pero sa flood control probe, parang may durobo tactics. Desperado ba ang spotlight? May allegations ng kanyang komite ay nakafocus sa ilang personalities habang iba ay hindi ganong na-highlight. Ping Dawit ba? Ping Dawit daw kasi parang nahuli sa sariling bitag ng political maneuvering. Sa halip na pure legislation, parang may impeachment undertones. Para naman sa mga kabataan, kapag ang isang leader ay mas focus sa expose kaysa solutions, tanongin nyo, para kanino? Maraming projects sa Bulacan ang questionable, pero bakit delayed ang tunay na master plan? Mga OFWs, imagine niyo yung pera nyo sa tax nasasayang ba? Ay, nako. Nako mga kaibigan, stick around kasi may mga bombshell comparison tayo with Senador Marcoleta. Enter Senator Marcoleta, ang tunay na warrior at hero ng mga tao. From party list roots, lawyer at consistent legislator, authored ng Magna Carta of the Poor, poverty alleviation champion, at sa Senate push niya ang tunay na accountability sa flood probe ng walang political color. Mga kaibigan, si Marcoleta ay nag-demand ng summoning ng key figures like former Speaker Martin Romualdez. Hindi siya natatakot. Minority Report kasama si Senator Amy Marcos, puno ng testimonies at facts, hindi lang chismis. Habang ang iba ay nag-hunt ng headlines, si Marcoleta ay hands-on sa farmers, education at consumer protection. Para naman sa mga kabataan, ito ang klase ng senador na hindi trapo, grounded, matalino at pro-Filipino. OFWs, siya ang tipo na iniisip ang inyong pamilya sa probinsya na binabaha. Marcoleta is not just talking the talk. He's walking the flood-prone walk for real solutions. Kayo, mas gusto nyo ba ang drama o ang delivery? Mga kaibigan, Lacson style versus Marcoleta approach, isang side ay expose na parang may personal angle. Ang isa ay systemic reform. Anong mas nakakatulong sa bayan? Data shows ghost projects are bipartisan problem. Kailangan ng independent commission, hindi partisan circus. Para naman sa mga kabataan interested in politics, learn critical thinking. Huwag basta believe sa headlines. Cross-check facts. Marcoleta represents resilience from humble beginnings, inspiring. Mga kababayan, sa mundong puno ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers.
Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. While thinking about resilience, check these trending finds para sa inyong mga nagmomotor, best riding jackets and helmets sa Shopee, best portable chargers on Lazada para hindi maubusan ng battery sa Senate live streams. Pero seryoso, fashion sa Zalora for young voters na stylish pa rin. Flood prone, home essentials natin. Flood ready essentials like water pumps, trending now. Okay mga kaibigan Okay, pero bago tayo magtapos, tara mga kabataan at OFWs, let's go deeper pa. Kasi hindi lang ito chismis, ito ay tungkol sa kinabukasan ninyo. Bakit parang selective amnesia ang nangyayari sa flood control? Si Senador Ping Lacson, nung siya pa ang DPWH, nung siya po ay PNP head, ay talagang maraming projects po ang inaaprubahan na hanggang ngayon walang nangyayari. Hindi po. Si Ping Lacson po ay hindi po naging DPWH secretary yan. Okay? Pero maraming ghost river dikes, overpriced pumps, at substandard materials na binabaha pa rin pag may bagyo sa kasalukuyan. No? Hindi lang po natin nararamdaman yan dahil nga po ay tag-araw. Pero pagdating ng tag-ulan, tignan po natin. No? Parang Ping Dawit talaga, nahuli sa sariling lambat ng mga political chatro. Kunwari ganito, pero alam nyo, Mr. Clean naman talaga yan si Ping. Pero anyway, imbes na tulungan ng bayan na magkaroon ng tunay na master plan, parang mas focus sa pagbuo ng narrative para sa impeachment o headline grabbing. Kapag ang isang senador ay mas magaling mag-expose kaysa mag-solve, sino ba talaga ang nawawalan? Ang taong bayan. Lalo na kayong mga OFWs na nagbabayad ng tax, pero yung pamilya nyo sa probinsya ay nag-i-endure pa rin ng baha taon-taon. Compare natin kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ang senador na hindi natatakot harapin ang malalaking interes. Consistent siya sa pag-push ng transparency sa lahat ng infrastructure projects. Hindi lang siya nagsasalita sa Blue Ribbon Committee, may actual legislative output siya. Consumer protection, agricultural modernization, at pro-poor bills. Para naman sa mga kabataan na interested sa politika, si Marcoleta ay example na pwedeng palitan ng totoong gawa ang ingay mula party list roots hanggang Senate. Hindi siya trapo na laging nasa gitna ng drama. Siya yung tipo na kapag may problema, tinitignan niya ang sistemang ugat, hindi lang yung headline. Okay, mga kababayan sa abroad, imagine niyo yung billion dollars remittances nyo every year, pwedeng mas epektibo kung walang korupsyon sa flood control. Isang malaking bahagi ng pera ng bayan ang nasasayang. Kaya importante na suportahan ang mga leader na tulad ni Senador Marcoleta na walang takot maglabas ng katotohanan at magdemanda ng accountability. Okay, while we are fighting for better governance, protect naman natin yung sarili natin. Trending right now sa Shopee at Lazada at sa Zalora na rin. Best portable power banks at solar chargers. Perfect para sa inyo na laging may live Senate hearings o online classes. Speaking of online classes, welcome po sa ating mga estudyante. Yung naman po natin, tinatalakay natin to ay hindi walang kaugnayan sa klase natin at saka dun sa natin. No? Maraming salamat po Zalora Fashion Finds, breathable, quick, dry clothes na pangbaha, season pa rin, stylish. For motor ride kings, full face helmets at riding rain gear. Safety muna, lalo na kapag binabaha. Home essentials natin, portable water filters at mini emergency pumps na sobrang useful sa probinsya. Check the links sa description. Every purchase helps the channel fight for truth. Mga kabataan, huwag kayong maging tamad mag-isip. Gamitin yung social media nyo para mag-research, magtanong at mag-demand ng totoong solusyon. Huwag basta i-like ang drama, i-question ang data. Sino ba talaga ang may political agenda? Sino ang may delivery? Si Marcoleta ba o yung mga desperadong mag-impeach para lang maibalik ang spotlight? Flood Control Budget 2022 to 2025, daang-daang bilyon. Results, minimal.
Sinong nasa posisyon noon? Sino ngayon ang nagsisigaw? Dapat balance ang galit natin. Walang sacred cows. Sa Pilipinas, madalas yung malakas ang boses, sila yung may pinakamalaking itinatago. Pero tayo, mga taga, #wag ko yan, tayo yung magiging boses ng katotohanan. Comment down below. Marcoleta for accountability kung sumasang-ayon kayo or need more evidence kung may tanong pa kayo. Itago mga kaibigan yung OFWs at kabataan. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.